Nasubukan mo na bang kontakin ang National Visa Center pero hindi mo alam kung tama ba ang ginagawa mo? Maraming visa applicants ang nagsisend ng inquiry sa NVC nang kulang ang impormasyon at imbes na makatulong lalo pang nadidelay ang kanilang case. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-submit ng NVC inquiry ng tama, kailan ka dapat mag-inquire at ano ang aasahan mo pagkatapos mong mag-submit. Kung nasa NVC stage ka na ng visa process mo, makakatulong ito para maiwasan ng delay at mas mabilis mong makuha ang sagot na kailangan mo. Simulan na natin ang video. Welcome to the Swanberg channel. Kung bago ka sa channel na ito, ako ay nag-share ng mga US visa tips, how-to videos, quotes, and vlogs. At para sa mga bago sa channel na ito ay kung gusto nyo mapanood ang mga US visa tips, quotes, and vlogs ay mag-subscribe na kayo. At sa mga nag-subscribe na ay marami pong salamat. Ano ang National Visa Center or NVC? Unahin muna nating maintindihan kung ano ang role ng National Visa Center or NVC. Kapag na-approve na ng USCIS ang immigrant petition mo tulad ng Form I-130, ipapasa ang case mo sa NVC. Ang NVC ang humahawak ng pre-interview stage ng visa process. Ibig sabihin, ang NVC ang nangongolekta ng required documents, nagpo-process ng visa fee payments, nire-review ang civil at financial documents, at naghahanda ng case mo para sa interview sa US Embassy o Consulate. Kapag kumpleto na ang lahat, sa kanila i-schedule ang visa interview mo. Pero habang nasa stage na ito, minsan kailangan mong makipag-ugnayan sa kanila at dito napapasok ang NVC inquiry. Kailan ka dapat mag-submit ng NVC inquiry? Bago ka mag-submit, importante na alam mo kung kailan ito kailangan. Narito ang mga common na dahilan. Una, case status updates. Ibig sabihin, kung matagal nang walang galaw ang case mo at wala kang natatanggap na update. Pangalawa, document submissions questions. Ito naman ay kung hindi ka sure sa required documents o may problema sa pag-upload sa CAC portal. Pangatlo, expedited processing request. Ibig sabihin, kung may emergency tulad ng medical o humanitarian reasons. Ang pang-apat, case transfer requests. Kung kailangan mong ilipat ang case sa ibang embassy o consulate. Ang panglima, case delays. Ibig sabihin, kung masyadong matagal ang proseso kumpara sa normal processing time. Ang pang-anim, payment issues. Kung may problema sa pagbayad ng visa fee sa CAC system. Ito, case closure warning. Ibig sabihin, kung may notice ka na posibleng ma-close ang case mo dahil sa inactivity. At ang pangwalong pinaka-common ay how to reopen the DS-260 online form. Kailangan mong i-reopen ang DS-260 dahil nakalock na ito pagkatapos mong isumite at maaari mo lamang itong ma-edit kung i-reopen ng National Visa Center. At ang mga common na reason kung bakit i-reopen ang DS-260 based on my experience at sa experience ng aking mga subscriber ay para itama ang maling impormasyon. Para idagdag ang kulang na detalye tulad ng work o address history. Para i-update ang mga pagbabago tulad ng trabaho, address, passport o status ng pamilya. Step-by-step guide kung paano mag-submit ng NVC Public Inquiry. Step 1. Ihanda ang iyong case information. Bago mag-submit, siguraduhin kompleto ang impormasyon mo. Makakatulong ito para mas mabilis mahanap ng NVC ang case mo. Ito ang mga kailangan mo. NVC case number o USCIS receipt number. Buong pangalan ng principal applicant. Date of birth ng applicant. Email address na nakakonect sa case mo. Buong pangalan ng petitioner. Scan copy ng bio page ng passport mo. At ang pinaka-importante, maghanda ng malinaw na explanation ng concern mo, mas specific, mas mabilis kang matutulungan. Step 2, mag-login sa Google and i-type ang link na ito. Ipapakita ko dito sa screen. Step 3, go to the NVC Public Inquiry Form. May online form ang NVC na tinatawag na Public Inquiry Form. Ito ang opisyal na paraan para kontakin sila. Para mahanap ito,
pumunta sa US Department of State website, i-research ang NVC Public Inquiry Form, buksan ang form. Tip: i-check muna ang processing time ng NVC bago mag-submit para maiwasan ang unnecessary inquiry. Step 4. Fill out the inquiry form. Pagbukas ng form, ilagay ang mga sumusunod. Una ay ang NVC case number or USCIS receipt number. Napaka-importante nito para ma-match ang inquiry mo sa case mo. Ang pangalawa, applicant information. Lalagay mo dito ang iyong buong pangalan, date of birth, at email address. Pangatlo, ilalagay mo din dito ang pangalan ng iyong petitioner. At ang pang-apat, ilalagay mo dito kung sino ka ba, kung ikaw ba ay petitioner, principal applicant, attorney of record, at iba pa. At ang pang-lima, describe your concern. Paliwanag ng malinaw ang issue mo. Isama ang mga anong nangyari, kailan nangyari, anong documents ang nasubmit mo, kung may previous communication ka ba o kung nagsubmit ka na ba ng inquiry before. Ang pang-anim, maglagay ng attachment o mag-upload ng mga attachments. Ang halimbawa nito ay bio page ng passport mo o yung screenshot ng page ng DS-260 mo na kailangan mong i-ayos o ipare-open. Bawa nito, kung ikaw ay nag-change name sa passport mo, kailangan mong i-upload ang iyong marriage certificate. At ang pang-anim ay ang CAPTCHA validation. I-click mo ang I am not a robot, pagkatapos niyan ay click submit. Step 5. Wait for a response. Pagkatapos mo mag-submit, makakatanggap ka ng confirmation email sa loob ng 1 or 2 business days. May kasama itong ticket number, i-save mo ito. Karaniwan, tumatagal ng ilang linggo bago mag-reply ang NVC depende sa workload nila. Kung walang response, pwede kang mag-follow up gamit ang ticket number mo. Quick tip: based on my personal experience, when I submitted an NVC public inquiry to reopen my DS-260, wala ako na-receive na reply from NVC even after 2 weeks. But when I check my CAC portal, nakita ko na available na yung reopen DS-260 button. So, ibig sabihin, case-to-case basis talaga. Minsan, nag-a-action na ang NVC kahit walang email response. Na-experience mo ba ito? Comment below para malaman natin kung ano ba ang mga ginawa mo para ma-resolve ang case na to. Mga tips para sa effective NVC inquiry. Para mas maging effective ang inquiry mo, dapat maging malinaw at diretsyo. Iwasan ang sobrang haba na explanation. Gumamit ng simpleng language. Mag-attach ng relevant documents kung kailangan. I-check muna ang processing times. Ang tamang pag-submit ng NVC inquiry ay makakatulong para makatipid ka ng oras, maiwasan ng delay at makakuha ka ng tamang impormasyon tungkol sa case mo. Tandaan lang, ihanda ang details gamitin ng official NVC public inquiry form at ipaliwanag ng malinaw ang concern mo. Kung nakatulong ang video na ito, please like at i-share mo na rin para makatulong din sa iba. At huwag rin kalimutang mag-subscribe para mapanood mo pa ang ating mga ibang mga US visa tips. At kung may tanong ka tungkol sa NVC or visa process, comment mo lang sa baba. Salamat sa panonood at good luck sa inyong US visa journey. This is the Swanberg channel. Thank you and God bless.